Nanghihina ka na ba dahil sa mga problema? Kawalan, kahirapan, sakit at karamdaman. Nais ko pong malaman ng bawat isa sa inyo na sa Diyos may kalakasan. Magandang gabi po sa inyo mga kapatid. Pagpalang gabi po sa inyo. Ngayon po ay muli po nating ibabalik ang pag-upload ng salita ng Diyos, ng Word of God, sapagkat may mga request po. Higit po naman talaga sa lahat ay ang Diyos. Kaya ang kanyang salita dapat po ay napapakinggan po ng bawat isa sa atin. So, tayo po ay mag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Ito po ay salita ng kalakasan. Dahil sa mundo po nating ito ay napakarami pong problema. Po ba? Sino po sa inyo ang hindi nagkakaproblema at bibigyan ko po kayo saan man kayong sulok ng mundo. Pag sinabi mong wala kang problema, bibigyan kita. Gaano ba kabigat yan? Dangan nga lamang, iba't ibang klase po ang ating mga problema. Sapagkat ang sabi naman ng Panginoon, hindi daw po tayo bibigyan ng pagsubok kung hindi daw po natin ito kakayanin. Kaya po ibig sabihin, ano man ang iyong problema ngayon, iyan po ay kalooban ng Diyos at alam po ng Diyos ay kaya mo po yan. Basta't manalig ka lamang po sa Kanya. Ano po? Ang sabi po sa aklat ng Biblia, sa Isaias 41, talatang 10. Okay, ang sabi po ay ganito. Ako isa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. So napakalinaw po dito na sinasabi po ng salita ng ating Panginoon, sinasabi sa atin ng Diyos na kapag daw po tayo ay naglilingkod sa Panginoon o kapag tayo may Diyos sa ating sarili, sa ating puso, sa ating buhay, ang pangako sa iyo ng Diyos, ang Diyos daw po ay laging sa iyo. Pag sinabing laging sa iyo, lagi ka pong sasamahan ng Panginoon. Sa anumang aspeto ng iyong buhay, ano man ang iyong ginagawa, saan ka mang magpunta, ano man ang iyong problema, gaano man kalaki, gaano man karami ang iyong problema, ang pangako sa iyo ng Diyos, ano po sabi niya? Ang Diyos daw po ay laging sa atin. No po, sa iyo. Sa iyo na nanonood at nakikinig po ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, kung ang problema mo ngayon ay napakabigat, ano po, iyan po ay makakayanan mo sapagkat ang Diyos ay isa sa iyo. Ang mahalaga lamang dapat po natin gawin, tayo po ay pumilala, maniwala, magtiwala na may Diyos na kayang tumulong sa mga problema natin. Wala po tayong pinipiling reliyon, ano man po ang ating reliyon, basta meron kang Diyos sa iyong buhay, sasamahan ka po ng Diyos sa iyong buhay sa mundong ito. Ang sabi nga dito ay huwag kang matakot. So ibig sabihin, kapag ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, ikaw ay may Diyos sa iyong buhay, inuutusan ka po ng ating Panginoon na huwag kang matakot. Kasi maraming tao po, takot. Takot na takot. Takot sa problema. Di po ba? Takot sa Judith. Ano po? Takot kay Judith. Judith sa tubig, Judith sa kuryente. Ang sabi ng Panginoon, wag na wag daw po tayong matatakot. Ibig sabihin, ang tao likas na natatakot. Ang tao likas na nakakaramdam ng kahinaan. Bakit po? Dahil ang tao ay likas na mahina. Naniniwala po ba kayo na ang tao likas na mahina? Ang tao po kaya lamang nagkabuhay, hiningahan lamang ng Diyos sa ilong at siya po ay nagkaroon ng buhay. Ibig sabihin, ang buhay mo at buhay ko ay pag-aari ng Diyos. Binigyan ka lamang ng Diyos, tayo ng Diyos, ng free will kung tawagin, kalayaang pumili ng mabuti at masama, kalayaang pumili kung maglilingkod ka sa Kanya o hindi. Ngunit ang katotohanan, masama at mabuti, ang hininga natin ay galing sa Diyos.
kukunin ng Diyos yan sa tamang panahon, hahatulan tayo sa takdang araw. Ngunit kapag ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, ang sabi sa iyo ng Diyos, huwag kang matakot. So huwag kang matakot sa problema mo. Gaano ba kalaki ang problema mo, kapatid? Wala yan kapag kasama mo ang Diyos. May sakit ka? Huwag kang matakot. Lahat tayo mamatay. Pero tandaan po natin ang kamatayan. Itinakda ng Diyos sa isang tao. Minsan lang. At pagkatapos ay paghuhukom. Kapag hindi mo pa oras, anumang sakit yan. Lalo na po kung ikaw ay may Diyos sa buhay. Pagagalingin ka po ng Panginoon. Lagi niyo pong pakatatandaan yan. Ang salita ng Diyos ay hindi pwedeng magsinungaling. Ang salita po ng Diyos ay buhay, makapangyarihan, bumabago po ng buhay ng isang tao. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Okay? Una, ang sabi ng Panginoon, siya daw po ay sa iyo, siya daw po ay sa atin. Pangalawa, ang sabi ng Diyos, huwag kang matakot. Inuutosan ka ng Diyos. So, bawal po sa isang taong may Diyos sa puso ang duwag. Hindi ko naman po sinabing duwag na may makipagbugbuggan kayo, matignan ka lang ng masama, nagwawala ka na palaban. Hindi po ganun ang tapang. Tapang na nagmumula sa Panginoon. Alam niyo po ba ang taong matapang? Yung tunay na matapang, alam niyo po kung ano? Yung nagtatagumpay sa problema. Yan po ang katotohanan na ang isang tao ay matapang kapag ikaw ay nagtagumpay sa iyong problema. Pero yung mga tao nagpapakamatay dahil sa problema, hindi po yan matapang. Duwag po yan. Bakit? Hindi niya kayang harapin yung problema ang nasa kanya. At iyan po isa lamang sa palatandaan na ang isang tao ay walang magandang relasyon sa Panginoon kapag iyan ay nagpakamatay sa sarili. Bakit? Dahil kapag ikaw ay may Diyos sa iyong puso, ang sabi ng Panginoon, sasamahan kanyang palagi. Ang sabi ng Diyos, huwag kang matatakot. Ibig sabihin, palalakasin ng Diyos ang iyong kalooban. Ang tunay na matapang, malakas sa loob. Kahit saan damakmak na po ang problema. Ano po? Matapang na harap sa problema. Bakit? Alam kong kasama ko ang Diyos. At kapag kasama po natin ng Diyos, wala tayong takot na harapin ang mga problema, tayo po ay magtatagumpay. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Kaya huwag po tayong mangamba. Ano po, may Diyos ba? Huwag ka na pong mangamba na may Diyos dahil lahat na nakikita mo na kayang gawin ng tao ay nagagawa po ng tao. Pero yung hindi kayang gawin ng tao, walang ibang lumikha yan kundi ang Diyos. O ba? Tulad ng hangin, araw, bituin, na po, totoo pong may Diyos. At huwag mo nang hintayin na patunayan sa iyo ng Diyos na may Diyos talaga. Ngayon pa lamang ay magtiwala na po kayo na may Diyos na bumabago po ng ating buhay. Sapagkat ang buhay ko po noon, kung ako ay nakilala nyo noon, naku po, minsan magpapatotoo po ako kung ano ang aking pagkatao noon, nang ako ay baguhin ng ating Diyos. Laging sa Diyos, may pagbabago po. At ang tunay na may Diyos, nababago po ang buhay. Palalakasin kita at tutulungan. Tignan nyo. Napakasarap po pala ng maglingkod sa Diyos. Napakasarap po pala na may Panginoon sa puso. So napakasarap po pala na may Diyos na inaasahan. Bakit? Sa tuwing tayo nanghihina ay palalakasin daw po tayo ng Diyos. Sino po sa inyo hindi nakakaranas ng manghina? Meron po ba sa inyo hindi nakakaranas ng manghina? Punta ka sa akin kahit gaano ka, kahit ikaw ay antingan, napakarami ng anting mo, sa'yo na lahat ng agimat. Punta ka sa akin, papahinain kita sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ano po? Ibig sabihin, lahat ng tao nakakaranas po ng kahinaan. Bakit? Sino ba namang lalakas kapag kapatong-patong ang problema mo? Di ba? Problema sa anak mo, problema sa kamag-anak mo, problema sa kapwa mo, problema sa kapitbahay natin. Ang pinakamalupit niyan, yung problema natin sa ating sarili. At may pinakamatindi pa. Hindi pa nga tapos yung problema natin, problema ng ating mga kapitbahay, pinoproblema pa natin. Yun ang pinakamatinding ugali ng isang tao. Ngunit kapag ikaw ay nasa Panginoon, kapatid, ano po, sabi, palalakasin ka ng Diyos. Ibig sabihin, hindi ka po magagapi ng anumang problema. Di ba? Hindi ka madadaig ng anumang suliranin. Kapag ikaw ay nasa Panginoon, hindi ka po manlulupaypay sapagkat ang sabi, pangako ng Diyos, palalakasin kita. Wow, napakaganda na pangako ng Diyos.
Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng kahinaan, sabihin mo, Panginoong Hesus, palakasin niyo po ako. 100%, 1,000,000%, pinakamataas na porsyento, ibibigay po sa inyo ng Diyos ang kalakasan. Bakit? Sapagkat ang Diyos natin ay buhay. Ang Diyos natin ay totoo. Ang Diyos po natin ay makapangyarihan. At ang sabi dito, tutulungan kita, iingatan at ililigtas. So kapag tayo daw po ay naglilingkod sa Panginoon, tutulungan tayo ng Diyos, palalakasin tayo ng Diyos, iingatan. Ito po napakasarap pakinggan itong iingatan. Alam niyo po ba tagapag-iingat? Security? Biro mo, security guard mo ang Panginoong Hesus. Grabe, malupit. Napakalupit. Na po, ako sa totoo lang, ako po ay isang lingkod ng Diyos, isang pastor. Marami na akong hinamon na mga sikat na mga antingan daw. Naitili pa nga yung isa dahil sa kanyang kasikatan. Patay na po ngayon. Na po, sabi ko sa kanya, kung gusto mo, subukan natin ang kapangyarihan mo sa kapangyarihan ng Diyos ko. Ayaw naman lumaban. Pero sabi ko sa kanya, kung handa ka nang mamatay, subukan mo ang kapangyarihan ng Panginoon ko. Talagang ayaw po niyan lumaban. Bakit? Dahil alam niya na ang Diyos natin, siya ang lumika ng buong sanlibutan. Sino tatalo? Di po ba? Walang pwedeng dumahig. At iyon daw po ang iyong security guard. Yun ang iyong bodyguard. Kaya ako po napakalas ng loob ko sa totoo lang. Ako po ay malakas ang loob sa paggawa ng mabuti. Bakit? Alam ko ang aking kasama. Ano po? Ang kasama ko ay ang ating Diyos. Anong sabi sa Lucas 10:19? Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tumapak sa mga ahas at mga alakdan at yumurak sa kapangyarihan ng kadiliman. Ito po ang pinakamatindi sa huli. Sa anumang paraan ay hindi ka maaano. Napakalupit po niyan. Tapakan mo daw po yung mga gawa ng demonyo. O ba? Magmamahal na araw na, kung tawagin. Mag-Biyernes Santo na, kung tawagin. Yung mga may antingan, umakyat po sa bundok Banahaw, sa mga kuiba-kuiba, naghahanap ng agemat. Ano po? Nag-uorasyon nila payat. Ano po? Kaya pag-uwi, payat na payat. Diba? Para daw lumakas ang kanyang agimat. Pero sa totoo lang, yan po mga agimat nila. Wala po yan. Tinga lang po yan sa mga anak ng Diyos. Dahil bakit? Ang Diyos po natin makapangyarihan. Anong sabi ng Panginoon? Tapakan niyo daw po at yurakan ang kapangyarihan ng demonyo. Kaya wag po kayong matatakot sa mga maligno. Kapre, duwende, white lady. Ay, nako. Pag nakakita ka ng duwende, sa pangalan ni Jesus, dakutin mo, ilagay mo sa bote. Pag hindi mo ko binigyan ng gintong gold bar, hindi kita paakawalan. Kaya po walang magpakita sa aking duwende, white lady, kapre, wala. Bakit? Alam nilang ako'y anak ng Diyos. Alam po nilang tayo palaban. Bakit? Dahil alam nila, ang alalay natin ay ang Diyos na makapangyarihan. Diba? O sabi dito, iingatan kita. Malupit po yun. Hindi niya sinabing binabantayan kita. Pero ang sabi dito, iingatan kita. Pag sinabing iingatan kita, subukan nyo. Diba? Subukan nyo. May nag-iingat pala dyan. Ang malupit, sino? Ang Panginoong Hesus. Kaya po, tandaan natin mga kapatid, anuman ang ating kaharapin, problema, pagsubok, kawalan, kahirapan, sakit at karamdaman, ano po, iingatan ka ng Diyos. Ako nga po, may kakilala ko na pagdating ko sa kanya, isang bulati na lang yata ang hindi po may perma. Umamatay na. Kung pala kinulam. Ano po? Pero tandaan po natin, mga anak ng Diyos, hindi ka po tatablan ng kulam. Bakit? Iniingatan ka nga ng Diyos. Subukan nila. Kung gusto nilang maluto sa sarili nilang talyasi. Okay? So yung isa po patutuo ko sa inyo, ay meron po akong pinuntan nga, yung kaibigan ko na kulam. Pagdating ko doon, may mga albularyo na pong dumating. At yung isa, ang daming kwintas, daming singsing na malalaki. Napapansin ko sa kanya, hindi siya makapasok ng bahay. Para bang nakakita na ba kayo ng aso na takot na takot? Ganun siya, sisilip lang sa pinto, sabay takbo palabas para nakakita yata ng demonyong hindi mo mawari. Nung dumating po ako, pinagpray ko po, at sa biyaya po ng Diyos, ay malakas na po hanggang ngayon, buhay na buhay pa. Ang sabi sa akin ng mga albularyo, hindi naman nila ako kilala, bro, anong meron ka?
Bakit silyadong-silyado ka? Yun po sabi sa akin niya. Sabi ko, ako ay pastor lingkod ng Diyos. Sabi niya, kaya pala. Kaya pala, ikaw ay mataas ang katungkulan. So, pag anak ka ng Diyos natural, mataas katungkulan mo. Anak ka ng Diyos eh. Alam ng mga demonyo yan. Kaya yung mga demonyo ng problema, demonyo ng kahirapan, demonyo ng kawalan, ano po, aalis po yan sa'yo at magtatagumpay ka kung ikaw ay magpapatuloy na naglilingkod po sa ating Panginoon. Dito po tayo magtatapos. Ako si Yahweh na iyong Diyos ang magpapalakas sa inyo. Ako ang nagsasabi, huwag kayong matakot at tutulungan ko kayo. Okay? Malinaw po. Ano man ang sitwasyon ng iyong buhay, huwag ka pong matakot. Tutulungan ka daw po ng Diyos. Ikaw at ako ay tutulungan ng ating Panginoon. Kaya po simula sa oras na ito, dapat lamang po ay kilalanin natin ang Diyos, ang ating Panginoong Hesus, bilang Diyos at tagapagligtas, hari ng ating buhay, upang sa gayon, ikaw ay samahan, ingatan, at pagtagumpayin ng ating Panginoon. Maraming pong salamat. Pagpalain po tayo ng ating Diyos. Tuwing linggo, mag-upload po tayo ng salita ng ating Diyos sapagkat higit sa kayamanan ay ang Diyos. God bless po.